ating dakilang Diyos. Kung kaya tayo nilikha, para luwalhatiin at paglingkuran ang Diyos. Maging tapat, maging masunurin tayo hanggang sa uling hininga po ng ating pong mga buhay. Praise the Lord. Ready na ba kayo sa sunod, mga kapatid? Ingat po tayo sa madalas na pag-ulan. Mga kapatid. Maganda kung mayroon tayong mabibiling ganyan sa tindahan. Diyos God. Lagi mo gusto magkasakit. Oo. Maganda lang nabibili natin. Salamat sa ating pagkilala. Na ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, mga kapatid, napakaganda. Alam niyo po kung bakit? Mapapalad yung mga pastor na nire-respeto na gusto ng kanilang mga kapatiran. Meron po kasi pastor na nire-respeto at mayroon pong pastor na inawalang iya ng member. So dapat po natin itong pag-aralan mahigit sa umagang ito, mga kapatid, para kahit saan kayo makarating na simbahan, pag hindi na kayo magkasama, magiging blessings po kayo. Amen? Kung saan magsimbahan kayo dadalhin ng Panginoon, maging tapat kayo sa paglilingkod para maluwalhati yung Diyos natin pinaglilingkuran. Para hindi tayo magiging sakit sa ulo, saan magsimbahan tayo mapupunta kung maunawaan po natin ang pag-aaralan natin sa umagang ito, mga kapatid. Amen? Praise God. Kasi po marami pong mga tao nakakalimot, ano nga ba ang halaga ng pastor? Ano ba ang halaga ng membro sa iglesia? Bakit tayo pinagtagpo ng Diyos? Bakit tayo pinagsama ng Panginoon? Amen? Mayroon po kasi rin, parang simple na lang yung pagkikita natin, yung pagsasama natin. Pero sa harapan ng Diyos po, mga kapatid, sa pagiging Kristiyano, dapat maunawaan natin ang lalim ng isang pastor, ang lalim ng isang member o mananampalataya ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Sabi ng Bible, kasuyo, Sister Jubilee. Ayaw. Yan. Sa lumang tipan, sabi ng Panginoon sa bayang Israel, and I will give you pastors according to my heart. May purpose bakit ang Diyos nagbigay ng pastor sa kanyang bayan. Pastor na hindi pinili ng tao, pastor na hindi pinili ng religion, kundi pastor na pinili ng Diyos ayon sa kanyang puso. Anong purpose? We shall feed you with knowledge and understanding. Magugulat po kayo, mga kapatid, sa tagal ng ating pagsamba sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magugulat ka, masasabi mo sa iyong sarili, mayroon na pala akong knowledge, mayroon akong understanding. Saan nagmumula yun? Sa Diyos. Hindi naman nangaral, physical yung ating Panginoon, kaya siya tumatawag ng pastor. Ang purpose, to faith, knowledge, and understanding. Nakakalungkot po, alam niyo po, ang masakit sa isang pastor, yung dinadaan-daanan ka na lang. Magdilabaga, normal na lang ang taong buhay ng isang pastor. Saan ba dapat iharap? Ayan, thank you. In Hebrews, chapter 13, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But to do good and to communicate, forget not, for which such sacrifices God is well pleased. Obey them. Ito yung mabigat, mga kapatid. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves. For they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ang nakakalungkot ngayon, maraming Kristiyanong hindi sumusunod sa pastor, at ang gusto ng mga member, ang pastor ang susunod sa member. Which is, wag pong mangyari, mga kapatid. And I pray na lahat ng pinagpapastulan namin dito, saan mang simbahan kayo lilipat at makarating, maging tapat po kayo sa Panginoon at maging blessings kayo saan man kayo makarating, mga kapatid. Kasi pag hindi po maging maayos ang relasyon natin
Sa bawat isa, lagi ko pong sinasabi, hindi po ako magbibigay ng recommendation letter pag hindi tayo maging maayos. Pero kung tapat po kayo sa iglesyang ito, sa lahat ng atin pong sinusunod sa gawain ng Panginoon, sa giving, sa pagpapasako, pagsunod, magbibigay ako ng endorsement letter para pagdating doon, gagamitin kayo ng pastor. Kasi pag naghiwalay tayo na may problema tayo dito mga kapatid, yun din ang sasabihin ko sa pastor. Kaya po hindi lahat dahil kapatiran nakakatayo sa likod ng pulpito dahil ang trabaho namin nag-o-observe. Tinitingnan ko po at pinag-aaralan yung knowledge ninyo about the Word of God. Kasi kahit gaano tayo kagaling, pero bagsak naman ang ating attitude. Kaya ang tao hindi tumitingin sa itsura, ang Diyos sa puso. Hindi galing ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung puso natin. Kaya nga po, hindi lahat ng tao, pastor. Di ba nga ba din? Dapat mga senador na lang, kagagaling nila eh. Dapat sila na lang ang pastor, di ba sir? Galing nila. Pero bakit hindi lahat abogado ginawang pastor ng Panginoon? Kasi hindi galing ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung puso natin, mga kapatid. Amen. Amen. Nung mga una, pinag-aaralan natin, yung sinasabi, kaya pa ng bata, mga kapatid. Pero dahil sanay na tayo sa pambata, dito tayo ngayon sa mga bulalong pagkain. Amen? Sino po dito ang nakakaalam kung ano ang responsibilidad ng member sa pastor? Anyone can answer with me from youth department, from AMD, from LM. Ano ba talaga ang responsibilidad ng member sa pastor? Sir, pasakop. Praise God, amen. Pwede niyo pong isulat yun mga kapatid. To obey, to submit. Thank you, maraming salamat po sa inyong mga sagot mga kapatid. Alam niyo po, yung buhay natin, parang mga libro, parang mga books, parang mga aklat. Amen? May mga libro na may mga kabanata na minsan nagpapaluha sa atin. May mga kabanata sa isang babasahin na nagdulot ng sakit sa ating buhay na akala natin hindi na po tayo makakabangon. Maging sa Bible man mga kapatid. Pag pinag-aralan natin yung iba't ibang characters ng mga tao sa Bible, nakakaranas po sila ng ganitong mga karanasan sa buhay. May mga kabanata sa buhay natin na punong-puno ng kabiguan at may kabanata sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding pagsubok. Mayroon din kabanata sa mga babasahin na nagbibigay po ng ngiti sa atin. Amen? May kabanata ng tagumpay sa Bible, maraming kabanata ng tagumpay, maraming kabanata ng pagpapala, maraming kabanata ng pagtitiis, maraming kabanata ng pagsusubok, maraming din kabanata ng pagpapala sa ating Panginoon. Tama po ba? Praise God. May mga kabanata na ang mga panalangin tinutugon ng Diyos. At mayroon ding mga kabanata ng buhay na nagbago. Kapatid, ang buhay po natin ay hindi nabubuo o binubuo sa isang pahina na babasahin. Hindi rin ito binubuo ng isang pahina ng pagwawakas ng ating pong buhay. Kung ngayon nakakaranas tayo ng pagsubok, ngayon nakakaranas tayo ng pagluha, kung ngayon nakakaranas tayo ng pag-iyak, hindi ibig sabihin, for life na tayong umiiyak. Pag may kalungkutan, may kagalakan. Amen? Pag may kapaitan, may kasiyahan. Kung sa panahon ngayon nadapa tayo, hindi ibig sabihin, hindi na mananatili na tayo sa ating pagkakadapa. Hello? Okay lang kayo, mga kapatid. Amen. Kaya, lagi tayo magpasubmit sa ating pong Panginoon. Ano man ang ating pagdadaanan ngayon, ano pa man ang ating pagdadaanan, huwag tayong susuko at tumalikod
sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil yung ating mga kabiguan isang araw, gamitin ng Diyos yan para maging patotoo kung paano siya kabuti sa ating pong mga buhay. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. In Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Awit chapter 30 verse 5, ang pag-iyak ay maaaring magtagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Amen! Kaya wag natin isara ang aklat ng ating buhay habang patuloy na sinusulatan ito ng Diyos. Ano man ang mangyari, magtiwala tayo sa Diyos at manatili tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. Palakpak para sa Diyos. Responsibility means pananagutan, tungkulin, obligasyon. Mayroon dapat yan ng pastor, mayroon dapat din ng members. Hindi natin pwedeng ayaw ko ng pananagutan, ayaw ko ng tungkulin, ayaw ko ng obligasyon. Kasama na po yung tatlo na yan sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sa konteksto ng Jeremiah chapter 3 at sa Hebrews chapter 13, ang pangunahing mensahe ng mga talata ay responsibilidad. At ang responsibilidad namin mga pastor ay magpakain ng salita ng Diyos para sa ating kaluluwa. Ang responsibilidad namin mga pastor ay bantayan ang kawan ng Diyos. Pero inyo po, bantayan kayo isa-isa. Hindi po madaling trabaho yun. Ang trabaho ng pastor, to rebuke. Pero mayroong mga member, lumalaban sa pastor, pag pinapayuhan, pag sinasaway. Pag nagdidisiplina ang pastor, naging masama ang pastor. Eh, trabaho na po ng pastor yun, mga kapatid. Pastor pa kami, hindi naman pala namin kayang sumaway. Tama ba, mga kapatid? Amen. Walang saway ang pastor na nakakasama sa mga member. Lahat ng saway ng pastor, pagtuturo ng pastor, nakakabuti sa ating lahat, mga kapatid. Dahil responsibilidad po namin yun. Pag tinuruan kayo ng katapatan, magpasalamat kayo sa Diyos. Dahil yun naman ang utos ng Panginoon. Pag tinuruan tayo ng pastor na sumunod sa salita ng Diyos, magpasalamat tayo dahil tinuruan tayong sumunod. Marami po mga tao ngayon hindi tinuruan ng tamang pagsunod sa Diyos. Kaya akala nila kahit mali yung kanilang ginagawa, tama para sa kanila kasi hindi sila tinuturuan ng tama. Okay lang magsugal, okay lang mag-inom, okay lang magbisyo. Pero dito mga kapatid, amen! Hindi po natin kinukonsinti yan. Dahil labag po yan sa harapan ng Diyos. Kaya pag tayo sinasaway, pag tayo dinisiplina, huwag tayong magalit sa pastor, magpasalamat tayo dahil nakikita ng Diyos yung mga mali nating gawa na dapat tayong ituloy na ginamit ng Panginoong pastor. Amen? Praise God. So yun po ang trabaho namin. Turuan tayo ng katotohanan. Dahil hindi lahat ng religion, mga kapatid, tinuturuan sila ng katotohanan. Yes, God. Kasi po, kung marunong pa kayo sa pastor, dapat kayo ng pastor. Diba? Kayo na dapat ang pinili ng Diyos. Bagamat ako pastor, mga kapatid, mayroon akong pastor na nare-respeto. Pag ako'y pinagpayuhan, pag ako'y nire-review ng aking pastor, glory to God. Hindi ako nagmamaktol. Dahil hindi po ako higit sa pastor na ginamit sa aking pong Panginoon. Although pastor kami dito sa iglesia ito mga kapatid, pero mayroon tayong number 1 na pastor. Sino yun? Ang Diyos na dakila sa lahat ng pastor. Amen. Hello? Marami po kasi member, sinasamba ang pastor kaysa Diyos. Mas marami kasi mga member, mas bilib sa member kaysa pastor. Mali yung konsepto na yun mga kapatid. Amen?
Kaya nawa, huwag niyo pong sayangin, huwag natin sayangin yung mensahe ng pag-aaral natin sa Sunday School. Para pagdating sa ibang church, pag lumipat na kayo, maging pagpapala tayong lahat mga kapatid. Alam niyo po ba bakit ko po ito tinuro sa inyo? Marahil ito ang kalooban ng Panginoon. Kasi po, mayroon na mga simbahan ngayon na hindi na tumatanggap pag ang papasok at lilipat doon, hindi nagtatiles. Pag lumipat po kayo, tatanungin kayo, nagtatiles ba kayo sa church ninyo? Hindi po kayo pwede magsinungaling kasi yung magtanong sa inyo, tatawag sa akin yun, mag-chat sa akin, Pastor, lumipat siya, anong trabaho dito dyan, anong gapanan dito dyan. So anong i-record ko mga kapatid pag hindi? Pag hindi po kayo nagtatiles, sasabihin nila doon, lumipat kayo ng ibang simbahan. Kasi kung pasaway kayo sa simbahan na pinanggalingan ninyo, pagdating dito, pasaway din kayo. Kaya alam niyo po, napakaganda na yung simbahan na ating aalisan, blessings tayo para paglipat natin, blessings din tayo. Amen? Pero po kasi mga pastor, hindi tinuturo yung ganun, hinahayaan lang na hindi sumusunod yung member. Kaya marami pong mga member sa church na uubos na yung simbahan kalilipat. Ano bang hinahanap? Ang Diyos doon, Diyos doon dito. Ang tinuturo doon, tinuturo doon dito. Amen. Pag hindi tayo maayos dito mga kapatid, huwag kayo ma-expect paglipat ninyo maayos din kayo. Praise God. Pero pag kayo lilipat na binigyan ng endorsement letter, magpasalamat kayo sa Diyos. Ibig sabihin, karapat-dapat talaga kayo. Kaya niyo pa bang pumalakpak para sa Panginoon? Paano, Pastor? Pagbantay. Ang binabantayan ko, yung labag sa kalooban ng Diyos. Pero sa personal niya ng buhay, sa bahay niya, wala na kami roon. Labas na kami roon. Pero since dahil tayo magkakapatiran, ang tax namin, magbantay talaga. Kaya nga, sabi ko pa sa inyo nung nakaraan, kung magkakalusot kayo sa akin, sa Diyos di po kayo magkakalusot. Mayroon po tayong iba't ibang responsibilidad. Ayan po, responsibilidad ng pastor. Sa gusto magpastor, iyan po. Dahil tayo haharap sa Diyos. Tayo po haharap sa Diyos. Kung dito pa lang hindi tayo magkakasundo, sa langit kaya magkakasundo tayo? Baka sa harapan ng Panginoon, magtalo-talo na tayo mga kapatid. Ang Diyos ng kaayusan. Kaya bago bumalik ang Panginoon, bago babalik ang Panginoon, inaayos muna tayo ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na magulo sa langit. Amen? Eh kung magulo na tayo rito, makakapasok tayo sa langit. Magkakagulo lang tayo sa langit. Responsibilidad ng magulang. Turuan ang mga anak sa daan ng Panginoon. Disiplinahin sila ng may pag-ibig. Maging mabuting halimbawa. Pag tayo magulang pasaway, huwag tayo mag-expect yung ating mga anak mabuti. Hindi naman pwede mamunga ng niyog ang papaya. Responsibilidad ng asawa. Mahalin ang asawa. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Sabi nga ng isang pastor, pag tumatanda yung ating asawa, dapat araw-araw habang tumatanda, lalo kang gumaganda. Kasi sa totoo lang mga kapatid, maraming mga tatay ngayon, habang tumatanda at tumitingin sa asawa, ang tingin nila sa kanilang asawa ay papangit na papangit. Dapat balintarin. Kahit mamurayot na yung mukha, maganda pa rin. Responsibilidad ng asawang babae. Suportahan at igalang ang asawa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Responsibilidad ng anak, sumunod at gumalang sa magulang. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. That is part of our responsibilities. Marami tayong mga responsibilidad. Responsibilidad ng pastor, ng magulang, ng asawa, sa mag-asawa, and then anak. And then dito tayo sa responsibilidad ng members. Ito mga kapatid, seryoso ito. I-take note niyo po ito.
Statement niyo po. Para pag kayo po ay iiwan niyo na kami at lilipat na kayo ng ibang pastor, dala-dala niyo po ito para maging blessings po kayo doon. Ayan. Kayo ba'y nananalangin, mga kapatid? Kayo ba'y nagbabasa ng Biblia? Amen. Kayo ba'y nagsishare ng Word of God? So yan ang ating responsibilidad. Akala kasi natin pastor lang. Bahala ka na dyan, pastor. Magkanda kumbang ka dyan, pastor. Magkanda gutom ka na, pastor. Trabaho mo yan eh. Ano po? Hindi naman tayo tinawag ng Diyos maging member. Tinawag tayo ng Panginoon maging disciples. Amen. Ang disciples, magbahagi ng salita ng Diyos. Tama, sir? Minsan, tinatrangkaso na, namahulunan. Salamat kay Brother Jumites. Diba? Sinamahan kayo sa halang, tapos sinamahan niya kami sa barangay Sapa. Diba? Kahit may sakit. Kahit may sakit. Ganda. Kaya pala pinagbigyan kami ng sasakyan, sir. Kasi hirap pa yung kabilang kamay ko. At least yung isa nakakawag sa mga bilang. Mabuti pa na ang Diyos. Amen. Yeah. Trabaho na kasi natin yun. Tawa mga kapatid, mayroon po kayong malasakit sa ibang mga kaluluwa. Kasi yan po ang atin pong responsibilidad. Palagpakan natin ang ating nagilang. Kung hindi po natin seryoso yan, seryosohin na po natin yan. Yan po kasi talaga responsibilidad natin. Responsibilities of believers toward church leader, especially pastors. Yan po yung responsibilidad. Obey their godly leadership. Sumunod. Mga kapatid, matutuwa ba kayo pag yayain ko kayo sa inuman? Hindi. Matutuwa ba kayo kung yayain ko kayo sa sabungan? Hindi. Iba mga kapatid. Matutuwa ba kayo kung sa araw ng linggo dadalhin ko kayo sa pamamasyal kaysa magsamba tayo? Pero pag sinasabi natin sa likod ng pulpito, magpuri tayo sa Diyos, sumamba tayo sa ating Panginoon, wala dapat nagmamaktol, wala dapat nagre-reklamo, dahil dinadala mo kayo sa tamang layunin ng ating buhay para sa bayan ng Diyos. Follow their biblical teaching. Ito po ito mahirap. Mahirap pong pagkain ang salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos, mas malakas pa yan sa bagyo. Mas malakas pa yan sa agos ng dagat. Mas malakas pa yan sa alon. Mas malakas pa yan sa baha. Right. Amen. Hindi natin kaya salungatin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Pag tayo tinuturuan ng mga spiritual things, heavenly things, magpasalamat tayo na may meron tayong pastor nagmamalasakit. Amen. Tama ba mga kapatid? Amen. Huwag tayong sumunod na napipilitan tayo. Pag tinitingnan natin, ito yung pinapasunod ni pastor, nasa Bible pa to, ito yung pinapagawa ni pastor, nasa Bible to. Pag nasa Bible mga kapatid, huwag mabigat ang ating puso. Kasi pag kami ang sinusunod ninyo, ang Diyos ang sinusunod ninyo. Ginamit lang kami ng Panginoon para iparating sa bawat isa yung mga bagay na nararapat nating sundin, yung mga bagay na nararapat nating gawin na hindi tayo nagmamaktol. Amen. Praise God. Ay kung ibalik sa atin yung batas ng Israel, natin kaya yun sa batas nga ng lumang tipan, hindi ka pwedeng sumamba na wala kang dalang handog eh.
Lahat nga ng mayroon tayo eh. Kung ano mayroon ka, dinadala nila mga kapatid. Ang mabigat doon, hindi ka makakapasok sa holies of holies. Sino yung makakapasok lang doon? Pag may kasalanan ka, ang dami pinapakatay sa iyo, depende sa dami ng kasalanan mo. Ilan bang batas mayroon ng Bible? Napakaraming batas dyan. Kung sa isa pa lang hindi natin kayang sundin, paano natin masunod ang marami? Tama ba, mga kapatid? Amen. Amen. Kaya tayo susunod sa sinasabi ng pastor dahil ito'y pinag-uutos na mula sa ating pong Panginoon. Amen? Masarap pong sumunod sa Diyos na mayroon tayong paggalang sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya pa ba? Kaya pa. Amen. Submit to spiritual authority. Kung kayo sumusunod sa ating mga leaders, dapat po kayo sumunod sa pastor. Ang mahirap, sinusunod niyo yung leaders, hindi kayo sumusunod sa pastor. Pwede ba yan sa ibang simbahan, mga kapatid? Hindi po pwede yan. Na yung loyalty natin nasa leaders, wala sa pastor. Ang Diyos na ang pumili eh. Mga kapatid, huwag niyo pong maliitin ang inyong pastor. Amen. Yes, God. At ang pastor hindi rin pwedeng magmayabang. Dahil nung si Haring Herodes, nagmayabang siya, udas pat inuod siya. Sino dito, mga kapatiran, na masaya kapag tinutuwid ka? Amen. Amen. Submit. Humbly cooperate with the leadership God has placed over the church. Makipagtulungan tayo. Dapat marunong tayo magpakumbaba. Amen. May mga pastor na humihingi na nga ng tawad siya. Pero naghahanap pa. Hindi na nga eh. Magpakumbaba na, ano pa bang hahanap? So, huwag tayo magang ganyang klaseng member, mga kapatid. Amen. Kasi nakakahiya naman sa ibang pastor na lilipatan ninyo, ganun pala yung pastor ng UPC. Hindi na marunong magdisiplina, hindi marunong manaway, hindi marunong magturo. Huwag natin ipahiya, Panginoong Diyos natin pinag-iikuran. Dahil kung lilipat man tayo ng simbahan, pastor din yung nandun, tao din yung nandun, member din yung nandun. Saan bang lugar tayo dalhin ng Panginoon? Lagi natin iisipin, maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Makita ang Diyos sa ating buhay. Amen. Yes, God. Maintain a teachable spirit and avoid unnecessary rebellion or division. Nangyayari po kasi yan sa church eh. Bagay sa lumang tipan, mayroon na talaga yan. Kahit sa bagong tipan, mayroon na talaga mga rebellion, mga rebellious spirit. Mayroon na talagang pagkukos ng division. Hanggang sa pagpapalit ng Panginoon yan, mga kapatid. Pero nawa, hindi tayo yung pinagmumula ng division. Tayo yung pinagmumula ng pagkakasundo at pagkakaisa para maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Ang NPA ba at sundalo, pag nagkita, nagkakasundo ba? Hindi. Magpapatayan. Oh. Yung kalahati, rebellious spirit, yung kalahati, hindi rebellious spirit, may revival kayo, may pagkilos kayo ng Diyos. Yung kalahati, praise the Lord. The Lord kayo dyan. Kalahati, hallelujah kayo dyan. Mga kapatid, kung ang ating puso punong-puno ng galit at kapaitan at hindi natin kayang magpatawad, huwag ka nang sumamba. Amen? Amen. Hindi kailangan ng Diyos ng nagmamataas. Ang kailangan ng Diyos, yung marunong magpatawad, yung marunong magpatawad. Yan ang hinahanap ng Diyos. Wow. Amen. Hindi tayo maghihimagsik.
respect and honor them. Kaya nga po, pag ang Kristiyano, member, hindi nagbabasa ng Bible, mawawala ng galang sa pastor kasi hindi niya alam kung ano yung tungkulin niya sa iglesia. Amen? Pahalagahan, appreciate those who labor in preaching, teaching, and shepherding the congregation. Kung ang hangin may bayad, mga kapatid, may kaya tayong ibayad sa hangin? Kung ang kaligtasan may bayad, may kaya tayong ibayad? Kung bawat samba natin may bayad ng 1,000, mayroon tayong ibabayad ng 1,000? Wala. Alagaan naman natin kung sino yung nagtuturo. Hindi yung magaling naman ako dyan. Mabuti pa sa YouTube na lang, manood ako sa YouTube. Buti na lang, sa AI na lang ako, ang dami ako matutulog. No, mga kapatid. As long na hindi ka tinawag ng Diyos na maging pastor, hindi ka hihigit sa pastor. Amen. Hindi ka mas magaling sa pastor. Hindi tayo mas marunong pati sa pastor. Yes, God. Hold them in a high esteem because of their work for the Lord. Subukan niyo pong maging pastor lahat, mga kapatid, para maunawaan niyo po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pala, Brother Jess, for all is 35 to 36 years akong training ng Panginoon sa mga mapapait na kalagayan ng buhay. Ngayon ko lang naunawaan bakit ko kailangan maranasan yun. At paano ko yun na-overcome, paano ko yun malagpasan. Kasi hindi madali ang magpastor. Amen. Kaya ba natin kumalakpak sa Panginoon? So yun yung mga responsibilities. Responsibilidad ng mga member. Kung hindi mo na kaya igalang ang pastor mo, layasan mo na ang pastor mo. Hindi mo na kaya sundin eh. Hindi mo na kaya igalang. Ano pang silbi ng pagsasama? Di ba, mga kapatid? Two or three that gathered in the name of the Lord, He is in the midst of them. Amen. Pag hindi natin kayang sumunod, pag hindi natin kayang magpasako, useless na para magsama pa tayo. Hindi po nangihinayang ang Diyos. Yung 5,000, yung 4,000, nakaranas ng himala, pinakain ng Panginoon, at din tinalikuran ng Panginoon. Pinanghinayangan ba sila ng Diyos? Sabi ng Bible, iwan yung 99, hanapin yung isa. Eh kung kabalik-balik mo sa kahanap ng isa, eh ayaw namang sumunod, ayaw magpasako, pagtsagaan mo ba? Oh, Jesus Christ eh. O kayong 12 alagad, gusto mo sumunod sa kanila, sumunod kayo. Ano sabi ng mga alagad, di ka namin tatalikuran dahil sa iyo lang namin nakita ang buhay na walang hanggan. Kung ang tinuturo dito, mga kapatid, maling direksyon na, wala na sa buhay na walang hanggan, pwede nyo na akong iwanan. Pero kung kayo tinuturuan ng tama at tinadalag, ginagay kayo para sa buhay na walang hanggan, magpasalamat kayo sa ating dakilang Diyos. Palagpakan pa natin siya. Ito ang responsibilidad ng member. Pray for them regularly. Kung lahat kayo mag-prayer request, mga kapatid, ilan kayong ipag-pray? Nawa, salamat sa ating Panginoon na mayroon ditong member, mga kapatiran, na bago natulog, sinama kami sa panalangin. Amen. Ang writer ng Hebrews, ang writer ng Ephesians ang nagsasabi, backupan niyo kami sa panalangin. Kailangan namin ng backup prayer, mga kapatid. Amen. Dahil hindi po, biruin mo yung kalaban natin, demonyo. Minsan nga lang, taong kalaban natin, hirap na tayo, demonyo pa kayo. Salamat po.
Maraming salamat kung kami po ay sinasama ninyo sa inyong mga panalangin. Pray for the wisdom. Pag-pray nyo kami. Nabigyan kami ng karunungan ng Panginoon, ng kalakasan na proteksyonan kami ng Panginoon. Spiritual growth and effectiveness in ministry. Kasi ano ipapangaral namin sa inyo kung hindi nyo kami bakapan sa prayer? Amen. Pag walang laman yung pinuturo, wala prayer. Lord, kung nangihina ka yung pastor namin, Lord, pagalingin, palakasin, Lord. Hindi yung Lord, sana mamatay na yung pastor namin para ako na magpastor, Lord, kasi mas magaling ako sa pastor namin. Intercede for them as they face spiritual battles and heavy responsibilities. Sino mas mabigat ang tungkulin natin, mga kapatid? Ang member o ang pastor? Magkano ang sweldo ninyo? Magkano ang sweldo ko? Mabigat ngayong wala tayong responsibilidad. Lalo na yung marami kang responsibilidad. Amen. Tama ba? Amen. Kasi lahat kayo pananagutan ko sa harapan ng Diyos. Right. O bakit hindi ito lumago, Bilyo? Junari, bakit ganito pa rin itong mga disciples? Alam niyo po, mga kapatid, hindi tayo tinawag na member, tinawag tayong disciples. Walang disciples na hindi alam ang salita ng Diyos. Praise God. Pag mga ganitong panahon, Brother Jess, sarap talagang bulalo. Amen. Pag yung kahilog tayo sa pampatibay yun, pampalakas yun. Mga kapatid, maasahan ko ba? Just in case, nung kami ni pasturang dalawa ay iiwanan nyo na, maging pagpapala kayo sa ibang simbahan. Maging blessing kayo sa ibang simbahan. Kagamit-gamit kayo sa ibang simbahan. Now, huwag natin ipahiya ang UPC Hillsview Naik na sabihin nila ang mga rebellious spirit pala yung mga kapatiran dyan. Support and encourage them. It is biblical. Encourage them with kind words and faithful service. Alam niyo po, makarinig lang kami ng, Pastor, maraming salamat. Pastor, salamat sa backup prayer. Pastor, salamat, ginagayat mo kami. Pastor, salamat, pinagpipray mo kami. Pastor, salamat, tinuturuan mo kami. Pastor, salamat, sinasaway mo kami. Salamat lang, mga kapatid. Okay na kami dyan. Masaya na kami dyan. Kayong pasasalamat na yan, hindi nyo ginawa para sa amin. Pinasalamatan nyo ang Diyos na siyang tumawag sa amin para iparating sa inyo ang pasasalamat ng Diyos. Amen. Amen. We are not perfect, but we are going to perfection. Support them spiritually, emotionally, and where appropriate, and then financially. Maraming salamat po sa inyong mga tulong nung ako po ay na-hospital lately, and then sa mga cash na binigay, Brother Jess, para pambili ng gamot at pagkain nung ako po ay na-disgrasya. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko nga mabanggit ang inyong mga pangalan, pero yung pinaabot niyo po binigay sa amin, napakalaking tulong na po yun sa amin. Hindi ko po yun kayang bayaran. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Yung makarating lang kami ng Mindanao. Yung makarating lang kami ng gawain, mga kapatid. Praise God.
Pastor, pagpasensyahan nyo na. Pastor, wala, bigas lang talaga mayroon kami. Pastor, huwag niyo pong langlangin ang inyong binibigay sa akin. Dahil mayroon po yung napakalaking halaga sa harapan ng Diyos. Amen. Isang araw, sasabihin siya ng Panginoon, anak, salamat, hindi mo pinagdamutan ng pastor mo. Dahil yung pastor mo, yung binigay mo, yung talaga yung number 1 na pangangailangan ng pastor. Salamat, binigyan mo sila ng pera. Salamat, binigyan mo sila ng pagkain. Thou good and faithful servant. Dahil sabi ng Panginoon, yung mga bagay na ginagawa niyo sa inyong kapwa, ay sa akin niyo yan ginagawa. Kaya pag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, kabutihan ang ginagawa natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. It is biblical. Nasa Bible po lahat ng aking sinasabi po sa inyo, mga kapatid. Next. Protect the unity of the church. Kaya pag kayo po ay lilipat, huwag kayong pagmumula ng division. Makipagkaisa tayo. Avoid gossip, slander, and unnecessary conflict. Iwasan po natin yan kasi yan po ang nangyayari sa iglesia. Kung mayroon man tayong magandang i-chismis, yung Word of God na. Kasi yung sinichismisan mo, isang araw pag nakaaway mo yan, i-chismis ka rin yan. Kaya sabi ng Santiago, ingatan niyo yung mga dila. Kaya kayang sunugin yan ng isang bayat, sir, di ba? Akala mo siya best friend eh. Isang araw susubok. Kaya mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, mas maganda ka, iwasan natin yung familiarity. Kasi yung inaakala mong pinagkakatiwalaan mong tao, isang araw magkakabangga kayo yan. Mas maganda na sa Diyos na tayo. Siya na yung best friend natin. Siya na yung pinagkakatiwalaan natin. Pero mo, mag-chismis ka lang na hindi maganda, maikot yung buong barangay, magkakagulo yung buong barangay. Ang i-chismis na lang natin yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Yung paninirang puri. Mabigat yan, paninirang puri. Pwede tayo makasuhan ng ano yan. Ano tawag sa kaso niya? Libel? Delikado yan. So dapat wala sa iglesia na yan, mga kapatid. Yung mga alitan na walang kabuluhan, huwag na palakihin. Amen? Amen. Pag bumabaga na yung kunting apoy, patayin ang agad ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Huwag na hayaang maglagablab yung galit. Huwag na hayaang maglagablab yung sama ng loob. Lumuhod ka agad, Lord. Ayaw ko ng ganitong klaseng pag-iisip. Ayaw ko ng klaseng espiritu. Ayaw ko ng klase ng damdamin. Manahan ka sa aking puso para hindi ako magiging negatibo, magiging positibo ang aking pananaw, Panginoon. Sino man yung gumagawa ng hindi maganda, hindi dapat sasama ang aking loob. Ipag-pray ko sila. Pinapatawad ko sila, Panginoon. Tulungan mo ako. Nakakayanin ko ito. Amen. Hindi yung kulang na lang. Maglagay tayo ng placards at magrarally tayo. Ibagsak ang pastor. Mga kapatid. Work together with just leadership to preserve peace and unity. Yan dapat ang gagawin natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Magtulungan tayo for the glory of the Lord. So, isa na lang yung sa babasahin ko. Idudugtong na lang natin ito sa susunod, mga kapatid. And then prepare your heart. Dahil susunod, mas madugog pa yung ating pong pag-aaralan. Naniniwala po ba kayo na marami pa tayo hindi alam? Amen. Sino po rin pagkitaas ang kamay na marami ka lang alam? Tayong lahat, wala pang alam. Amen. Kaya tayo, tinatawag ng Diyos para paglingkuran siya, para magkaroon po tayo ng kaalaman na nagmumula sa ating pong Panginoon. So dahil parehas tayong walang alam, sama-sama tayo patuloy na maglilingkod sa harapan ng Diyos para magkaroon tayo ng kaalaman ng Diyos.
last slide nating babasahin yan. Sulat niyo yung mga talata, mga kapatid. Kasi yun po yung magiging puntasyon niyo, responsibilidad natin. Honor them without idolizing them. Ito yung mabigat, mga kapatid. Kaya siya rin Herodes namatay. Natay siya ng Panginoon, inuod ka agad. Kasi merong nagsabi, ay grabe yung boses mo, Haring Herodes. Para kang kataas-taasang Diyos. Di ba lang sinabi ni Haring Herodes, sa Diyos yun, sa bayan ng Panginoon, ang kapurihan ay sa Diyos. Tinanggap niya yung paghanga, patay siya, mga kapatid. Ang Diyos natin ay sinusok. Yes, amen. Ayaw ng Diyos na mayroon siyang hihigit sa Kanya, sa puso mo. Amen. Amen. Kaya kung ang puso natin mas may higit na mas mataas at ginagalang kaysa Diyos, delikado yung hinahangaan mo, mga kapatid. Right. Marami na mga tao na ina-idolize ng mga tao pinatay ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na mayroon siyang kaagaw sa puso mo dahil ang gusto ng Diyos, siya lang ang number one sa mga puso natin. Siya lang yung ating hangaan. Siya lang yung nakarapat-dapat sa puso natin. Kaya pag sa mga musician, sa lahat ng tumatayo, pag mayroong nagsabi sa inyo, ang galing mo talaga, no? Magaling ang Diyos. Right. Salamat sa ating Panginoon. Ibalik na natin yung kalawalatian para sa Diyos. Kaya tayo na. We can do nothing without God. Higit ang Diyos dahil nagsisilos ang Diyos, mga kapatid. Amen. That's why we need to search our heart. Hallelujah. Mga young people, mga nanay, mga tatay, hindi po ako naghihingi ng awa at luluhod ng awa para igalang niyo po kami. Salita na po ng Diyos ang nagsasabi. Na igalang natin ang mga pastor natin na miminuno sa atin. Pero huwag niyo kaming idolin. Yes. Minsan pa naman, parang yung ini-invite nating pastor, ina-idol na natin. Delikado yun, mga kapatid. Baka mamaya patayin sila ng Panginoon, tayo lang ang dahilan. Hallelujah! Hanuman ang ating naririnig at nakikita, lagi nating pasalamatan ang Diyos sa ating pong mga buhay. Pagpasensyahan nyo na kung hindi kami katulad ng mga pista niyo. Pagpasensyahan nyo na, mga kapatid. Pero ako po'y naniniwala, sir, na hindi po nagkamali ang Panginoon na ako po ang maging pastor ninyo. Amen! At hindi rin po nagkamali ang Panginoon na kayo ang makasama ko na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa atin. So we need to glorify the name of the Lord. Amen! Hallelujah! Palagpakan natin ang malakas sa atin. Hallelujah! Bilang lingkod ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, mga kapatid, mayroon din kaming kahinaan. Minsan, ang birwan din kaming katitisuran. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos ang pumili po sa amin, mga kapatid, hindi po ang Pentecost. Amen. Kasi po, pag matuto nyo kami igalang dito sa Hillview, pagdating sa ibang simbahan, maging magalang din po kayo. Right. Naiilang nga ako kay Sister Marna eh. Kasi nagbibless siya sa akin. Kasi mayroon kasi mga pastor, sir, ng lahat ng mga major, tinuturuan talaga mag-bless. Kaya nakasanayan ko kasi na ako ang magmamano, ako ang nagbibless. Pero hindi ko sinasaway si Sister Marna. Kasi respeto niya yun. Pag-alam bilang lingkod ng Diyos. Amen. Amen? Pero lagi natin iisipin, yung pag-alam po ninyo sa amin ay hindi po hihigit sa pag-alam po ninyo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang ating number one na pastor. Siya po ang ating dakilang pastor. Amen? That's every teaching against Scripture. Kaya lagi niyo pong aralin yung mga talata natin pinag-aaralan. Baka mamaya, mali na pala. Email lang tayo ng Praise the Lord. Okay ba, mga kapatid? Amen.